Magandang gabi. Welcome sa Pampatulog Stories. Halika, samahan mo ako sa isang kwentong magbibigay sa iyo ng kapahingahan, magpapakalma, at magdadala sa iyo sa isang mahiwagang lugar kung saan walang oras at ang lahat ay posibleng mangyari. Sa lungsod ng London, sa gitna ng malamig at tahimik na gabi, may isang bahay na may bukas na bintana. Sa loob nito, natutulog ang tatlong magkapatid, sina Wendy, John, at Michael. Tahimik ang paligid. Ang ilaw ng buwan ay marahang pumapasok sa bintana at ang hangin ay dumarampi sa kurtina na tila humahaplos. Ngunit sa kalmadong gabing iyon, may kakaibang pakiramdam sa hangin, parang may parating. Si Wendy, na mahilig mangarap at magkwento, ay marahang iminulat ang kanyang mga mata. Narinig niya ang mahinang tunog ng mga pakpak at isang bulong na tila nagmumula sa labas. Minsan, sabi ng kanyang kwento, may isang batang hindi kailanman tumanda. Isang batang marunong lumipad at nakatira sa isang lugar na tinatawag na Neverland. At ngayong gabi, parang totoo ang lahat ng iyon. Kaya huminga ka ng malalim at hayaang dalhin ka ng kwento sa mahiwagang gabi kung saan unang dumating si Peter Pan. Tahimik ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang marahang tiktak ng orasan sa dingding at ang mahina, ngunit tuloy-tuloy na pag-ihip ng hangin mula sa bintana. Si Wendy ay nakahiga pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay gising na gising. May kakaibang liwanag na kumikislap sa labas. Isang maliliit na sinag ng ilaw na parang bituin na buhay. Dahan-dahan siyang bumangon. Lumapit siya sa bintana at doon niya nakita isang batang lalaki na lumulutang sa hangin. Nakasuot siya ng berdeng damit, may maliit na sombrero, at may ngiting parang sinag ng araw sa umaga. Sa tabi niya, may isang maliit na nilalang na kumikislap na parang alitaptap, si Tinkerbell. Bulong ni Wendy. Totoo ka nga pala. Ngumiti si Peter Pan. Siyempre totoo ako, sabi niya sa malambing ngunit matatag na boses. Ako si Peter Pan, ang batang hindi tumatanda. Nagising sina John at Michael dahil sa liwanag. Napadilat sila at nagulat nang makita si Peter sa gitna ng silid. Lumilipad siya. Sigaw ni Michael habang hawak ang kanyang kumot. Imposible yan, sabi naman ni John, ngunit halatang namamangha rin siya. Lumapit si Peter at sa bawat hakbang niya, tila may alikabok na kumikislap sa paligid. Mga butil ng mahika na bumabalot sa silid. Si Tinkerbell, pakilala ni Peter. Isa siyang diwata ng liwanag. Medyo masungit siya minsan, pero mabait din naman. Umikot si Tinkerbell sa paligid ni Wendy. Nag-iwan ng bakas ng gintong alikabok sa kanyang buhok. Natawa si Wendy at sa unang pagkakataon, naramdaman niya na parang totoo ang lahat ng kanyang mga panaginip. Bakit ka nandito, Peter? Tanong ni Wendy. Ngumiti siya. Nawawala kasi ang anino ko. Lumipad ako hanggang dito para hanapin ito. Sabi ko na nga ba, naiwan ko sa bahay ninyo. Naglakad si Wendy papunta sa isang sulok ng kwarto at nakita niya ang isang maitim na anino na kumikilos sa sahig. Hinawakan niya ito ng marahan at idinikit sa paanan ni Peter, ngunit hindi ito kumabit. Natawa si Peter at kinuha ang sinulid ni Wendy. Hayaan mo, tatahiin ko na lang, sabi ng dalaga. Tahimik siyang nagtahi habang nakaupo si Peter sa gilid ng kama at marahang umihip ang hangin sa kanilang paligid. Nang matapos si Wendy, biglang lumiwanag ang paligid.
Kumislap ang anino ni Peter at muling dumikit sa kanya. Tuwang-tuwa siya. "Tingnan mo," sabi niya. "Buhay ulit ako." Ngumiti si Wendy. "Hindi ka naman talaga nawala, Peter. Nandito ka lang palagi sa mga kwento, sa mga panaginip." Tumingin si Peter sa kanya at sa sandaling iyon, parang may dumaan na damdamin sa kanyang mga mata. Isang lungkot na hindi niya maipaliwanag. Ngunit agad din siyang ngumiti. "Halika," sabi niya. "Gusto mo bang makita ang Neverland?" Tahimik ang kwarto. Ramdam ni Wendy ang tibok ng puso niya, ang malamig na hangin sa kanyang balat, at ang banayad ng ngiti ni Peter Pan. "Neverland?" tanong niya. "Iyon ba ang lugar ng mga bata na hindi tumatanda?" "Oo," sagot ni Peter. "Ang lugar kung saan hindi ka kailanman malulungkot." At sa gabing iyon, nagsimula ang isang paglalakbay na magdadala sa kanila sa isang mundong puno ng saya, hiwaga, at mga panaginip. Tahimik pa rin ang gabi. Ang mga ilaw sa lungsod ay kumikislap sa malayo, at ang buwan ay nakasilip sa gitna ng mga ulap. Si Peter Pan ay nakatayo sa bukas na bintana. Ang hangin ay dahan-dahang pumapasok, at ang mga kurtina ay marahang sumasayaw. "Handa na ba kayo?" tanong ni Peter, na may ngiting parang lihim na paanyaya. Si Wendy ay tumango, habang sina John at Michael ay nagtatago pa ng kaunting kaba. "Pero, paano tayo lilipad?" tanong ni Michael, habang nakayakap sa kanyang maliit na teddy bear. Ngumiti si Peter at itinuro si Tinkerbell. "Simple lang," sabi niya. "Isipin niyo lang ang pinakamaligayang bagay sa buhay ninyo." Habang sinasabi niya iyon, lumipad si Tinkerbell sa paligid nila at nagwisik ng kumikislap na mahiwagang alikabok. Ang bawat butil ay kumikislap sa hangin na parang maliliit na bituin na buhay. "Ngayon," sabi ni Peter, "isipin mo ang mga bagay na nagpapasaya sa'yo." Pumikit si Wendy. Inisip niya ang mga kwentong binabasa niya sa gabi, ang halik ng kanyang ina bago matulog, at ang pangarap na minsan ay makakita ng totoong himala. Pumikit din si John. Inakala niyang isa siyang mandirigma sa langit, habang si Michael naman ay naisip ang tsokolate at ang paglalaro sa hardin. At biglang naramdaman nila ang gaan. Parang nawala ang bigat sa kanilang mga paa. Parang may mga kamay na marahang humihila sa kanila pa itaas. "Buksan niyo ang mga mata ninyo," sabi ni Peter. Pagmulat nila, nakita nilang nakalutang na sila. Unti-unting umaangat sa hangin, habang si Peter ay masayang umiikot sa kanila. "Lumilipad tayo," sigaw ni Michael na may halong tawa. "Hindi ako naniniwala," sabi ni John. Pero halatang hindi niya mapigilan ang ngiti. "Hindi mo kailangang maniwala," sagot ni Peter. "Damahin mo lang." At sabay-sabay silang lumipad palabas ng bintana, palayo sa bahay ng Darling family, palayo sa lungsod ng London. Sa itaas ng mga bubong, ang hangin ay malamig ngunit magaan. Ang mga bituin ay kumikislap ng mas maliwanag, at ang buwan ay parang malapit na nilang mahawakan. Mula sa taas, nakita nila ang tahimik na ilog, ang mga ilaw sa kalye, at ang mga bahay na parang maliliit na kahon. Lumipad sila ng mas mataas. Habang lumalayo, unti-unting nagiging malambot ang paligid. Walang ingay, walang takot, tanging kalayaan at katahimikan lamang. Si Wendy ay napapikit. Sa bawat dampi ng hangin sa kanyang mukha, nararamdaman niya ang kapayapaan. Parang dahan-dahang nawawala ang lahat ng iniisip niyang mabigat. "Ganito pala ang pakiramdam ng lumipad," bulong niya.
Parang lahat ng problema lumiliit. Ngumiti si Peter. Iyan ang sekreto, sabi niya. Kapag marunong kang maniwala, hindi ka kailanman babagsak. Habang lumilipad sila, narinig nila ang marahang tawa ni Tinkerbell at ang mga pakpak niya ay tila musika sa hangin. May mga ulap na dahan-dahan nilang tinatahak, parang mga unan na gawa sa liwanag. Nasaan na tayo pupunta? Tanong ni John. Sa Neverland, sagot ni Peter. Isang lugar na puno ng kababalaghan. Malayo pa ba yun? Tanong ni Michael. Hindi, sagot ni Peter. Nandoon lang, sa likod ng ikalawang bituin sa kanan. Tumingala silang lahat. Sa di kalayuan, may isang bituin na kumikislap ng mas maliwanag kaysa sa iba. At sa bawat paglipad nila, palapit ito ng palapit hanggang sa tila nagiging daan patungo sa panaginip. Tahimik na tumahimik ang gabi. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ihip ng hangin, ang tawanan ng mga bata, at ang musika ng mga bituin sa kalangitan. Sa mga sandaling iyon, wala na silang takot, wala silang iniisip na bukas. Tanging ngayon, ang paglipad, ang saya, at ang pagpunta sa isang mundong walang hangganan. At doon, sa gitna ng langit at mga bituin, nagsimula ang kanilang paglalakbay papunta sa Neverland. Habang lumilipad sina Wendy, John, Michael at Peter, unti-unting nagbabago ang kulay ng langit. Mula sa asul na dilim ng gabi, naging malaginto at berde ang liwanag sa paligid. Ang mga ulap ay kumikintab at sa malayo, may mga hugis na lumilitaw. Mga bundok na tila gawa sa pangarap, mga ilog na parang kumikislap na pilak, at mga puno na may mga dahong kumikislap sa liwanag ng buwan. Iyan ang Neverland, sabi ni Peter Pan, habang nakangiti at lumilipad ng mabilis. Ang lugar kung saan hindi ka kailanman tatanda. Napatulala si Wendy. Ang ganda ng tanawin ay parang panaginip. May mga bahaghari kahit walang ulan. May mga bulaklak na kumikilos na parang sumasayaw. At sa di kalayuan, may maririnig na tawa ng mga batang masaya. Paglapag nila, nakita nila ang isang malawak na kagubatan na puno ng kulay. May mga punong parang may ilaw sa mga sanga at mga ibong may pakpak na nagliliwanag. Ang simoy ng hangin ay banayad at mabango. Tila amoy ng bagong umagang puno ng pag-asa. Welcome to Neverland, sabi ni Peter. Habang bumaba siya sa lupa, dumating din si Tinkerbell na agad lumipad palapit sa mga bulaklak at nagwisik ng alikabok na parang bituin. Maya-maya, lumabas mula sa mga puno ang grupo ng mga bata. Ang Lost Boys. Mga batang nakasuot ng dahon, may mga ngiting walang takot at mga matang puno ng buhay. Peter! Peter! Sigaw nila habang tumatakbo. Nagdala ka ng mga bagong kaibigan. Tuwang-tuwa sila nang makita sina Wendy at ang kanyang mga kapatid. Agad silang niyakap at pinakain ng prutas na makukulay at pinakita sa kanila ang kanilang tahanan. Isang kuweba sa ilalim ng mga punong may ilaw. Habang naglilibot, napansin ni Wendy kung gaano kasaya ang lahat. Walang sino man ang nagmamadali, walang iniisip, at lahat ay tila nakatira sa isang walang katapusang tag-init. Ngunit sa gitna ng tawanan, napansin ni Wendy na si Peter ay nakatingin sa malayo. Tahimik, parang may malalim na iniisip. Lumapit siya ng marahan. Peter, masaya ka ba rito? Tanong ni Wendy sa mahinang tinig. Ngumiti si Peter, ngunit hindi agad sumagot. Masaya ako, sabi niya. Dito, walang umiiyak, walang problema, walang paglisan. Pero
Dagdag niya pagkatapos ng mahabang sandali. Minsan, kapag tahimik na ang gabi, naririnig ko ang mga tunog ng mundo sa labas ng Neverland. Ang mga inang tumatawag sa kanilang mga anak. Ang mga tawa ng pamilya sa hapagkainan. Napatigil si Wendy. Tinitigan niya si Peter at doon niya unang nakita ang kaunting lungkot sa likod ng kanyang ngiti. Siguro, sabi ni Wendy, kahit sa pinakamagandang lugar, may bahagi pa rin sa ating puso na naghahanap ng tahanan. Tumingin si Peter sa kanya. Baka nga, sagot niya. Pero dito sa Neverland, hindi ka kailangang umalis. Dito, maaari kang maging bata magpakailanman. Tahimik silang dalawa. Sa paligid, maririnig ang banayad na huni ng mga ibon, ang lagaslas ng ilog, at ang malambing na tawanan ng mga batang naglalaro. Nilingon ni Wendy sina John at Michael. Abala sila sa paglalaro kasama ng mga Lost Boys. Tuwang-tuwa, parang matagal nang nakatira roon. Huminga siya ng malalim. Maganda rito, Peter, sabi niya. Pero baka minsan, kailangan din nating matutong umuwi. Ngumiti si Peter, ngunit hindi na sumagot. Tumingala siya sa langit, kung saan kumikislap ang mga bituin. At sa kislap na iyon, tila may paalala ng mundong iniwan nila. At habang dumidilim muli ang paligid, ang Neverland ay tila unti-unting kumikislap sa dilim. Isang isla ng walang hangganang kabataan. Ngunit may mga lihim na lungkot na hindi sinasabi ng hangin. Tahimik ang Neverland sa gabing iyon. Ang buwan ay nakasabit sa langit at ang mga alon sa tabing dagat ay marahang kumikiskis sa buhangin. Ang mga bata ay natutulog sa kanilang mga duyan na gawa sa dahon, habang si Wendy ay nakaupo sa tabi ng apoy, nagbabantay at nag-iisip. Hindi niya alam kung gaano na sila katagal sa Neverland. Parang bawat araw ay pare-pareho, puno ng tawa, laro at magic. Ngunit sa ilalim ng kasiyahan, nararamdaman niya na may kakaibang katahimikan sa paligid. Lumapit si Peter Pan, tahimik, at umupo sa tabi niya. Ang apoy ay kumikislap sa kanilang mga mukha at ang mga anino ay sumasayaw sa lupa. Peter, mahinahong sabi ni Wendy, bakit parang may lungkot ka ngayong gabi? Ngumiti si Peter, ngunit mahina. Tahimik kasi ang gabi. Minsan kapag ganito, naririnig ko ang mga bagay na ayaw kong marinig. Anong mga bagay? Tanong ni Wendy. Tumingin si Peter sa malayo, sa dagat na nagliliwanag sa ilalim ng buwan. Ang mga pirata, sagot niya. Si Captain Hook at ang kanyang barko. Nang marinig iyon, tila lumamig ang hangin. Tahimik na nagkatinginan sila ni Wendy. Sa di kalayuan, parang may naririnig na mahinang tunog ng kampana si Hook. Bakit niya kayo kinakalaban? Tanong ni Wendy. Matagal na naming laban iyon, sagot ni Peter. Galit siya sa akin dahil nawala ang kamay niya sa isang laban namin. At mula noon, hindi na siya tumigil sa paghahanap sa akin. Tahimik si Wendy. Hindi niya akalaing sa likod ng ngiti ni Peter ay may ganitong kwento. Isang kwento ng takot, tapang, at mga alaala. Biglang, isang mahinang tunog ang umalingaw-ngaw. Tik-tak, tik-tak. Ang tunog ng orasan, ang orasan ng buhayang kumain ng kamay ni Captain Hook. Napatayo si Peter. Teka, sabi niya, naririnig mo rin ba? Tumango si Wendy. Sa di kalayuan, mula sa likod ng mga puno, may lumilitaw na anino. Mahahabang hugis ng mga lalaki, may mga espada at sombrero. Mga pirata, bulong ni Peter. Agad niyang ginising sina John, Michael, at ang mga Lost Boys.
Ngunit kahit sa gitna ng panganib, ang kilos ni Peter ay kalmado. Hindi siya nagmamadali. Parang kabisado na niya ang ritmo ng takot at tapang. "Dito lang kayo," sabi ni Peter kay Wendy. "Babalik ako." Ngunit bago pa siya tuluyang lumipad, hinawakan ni Wendy ang kanyang kamay. "Mag-ingat ka," sabi niya. Ngumiti si Peter. "At bakit naman ako mag-iingat kung ako ang batang hindi kailanman natatakot?" Lumipad siya paitaas, kasama si Tinkerbell na kumikislap sa dilim. Mula sa itaas, nakita ni Wendy ang anino ng barko ni Captain Hook. May mga ilaw, may usok, at maririnig ang mababang halakhak ng mga pirata. Ngunit ang lahat ng iyon ay tila mabagal sa ilalim ng buwan. Parang sayaw ng mga anino, isang laban na walang galit, kundi isa lamang parte ng walang katapusang kwento ni Peter Pan. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Peter. May dalang ngiti at walang bakas ng takot. "Umalis na sila," sabi niya. Ganun talaga sila. Minsan dumarating, minsan nawawala. Parang anino lang. Tumango si Wendy. Ngumiti rin siya. Ngunit sa kanyang puso, may kakaibang tanong na nabuo. "Peter," mahinahong sabi niya. "Kapag ang anino ay laging bumabalik, ibig bang sabihin may bagay kang kailangang harapin?" Tahimik si Peter. Tumingin siya sa apoy at marahang hinipan ito hanggang sa halos mamatay ang liwanag. "Siguro," pulong niya. Pero dito sa Neverland, kahit ang anino ay natutulog din minsan. At sa gabing iyon ang lahat ay muling natahimik. Ang apoy ay naging abo. Ang mga bituin ay kumikislap. At si Peter Pan ay tumingin sa langit. Tila may hinahanap. Tila may inaantay na hindi niya kayang pangalanan. Tahimik ang gabi sa Neverland. Ang mga alon sa dalampasigan ay marahang humahalik sa buhangin at ang mga bituin ay kumikislap na parang maliliit na kandilang nagbabantay sa langit. Si Wendy, John at Michael ay nakaupo sa tabi ng apoy. Katabi nila si Peter Pan, nakatingin sa kalangitan. Tila may iniisip. "Peter," mahinahong sabi ni Wendy, "baka panahon na para umuwi kami." Napayo ko si Peter. Ang kanyang anino ay sumasayaw sa liwanag ng apoy. Parang ayaw ding umalis. "Bakit kailangan niyong umalis?" Mahina niyang tanong. "Masaya naman tayo rito. Walang tumatanda sa Neverland." Ngunit ngumiti si Wendy, malambing, gaya ng ngiti ng isang ate sa mga nakababatang kapatid. "Totoo yan, Peter. Pero may mga bagay sa mundo na hindi natin pwedeng takasan. May mga kwento sa bahay na kailangang ituloy. May mga yakap na naghihintay sa amin." Tumahimik si Peter. Ang mga Lost Boys ay napatingin din. May lungkot sa mga mata. Sanay silang laging may saya. Ngunit ngayong gabi, tila humina ang mga tawa. Ang hangin ay malamig at ang buwan ay tila nakikiramay. "Kung ganoon," sabi ni Peter sa mahinahong tinig, "hindi ko kayo pipigilan." Tumingin siya kay Wendy. "Basta pangako, hindi niyo ako kakalimutan." Ngumiti si Wendy, sabay abot ng kamay niya. "Hindi kailanman, Peter. Ikaw ang batang nagturo sa amin kung paano maniwala muli sa magic." Kinabukasan, habang sumisikat ang araw, muling lumipad sina Wendy, John at Michael. Si Peter ang nanguna at sa bawat paglipad, dinig ang malambing na halakhak ni Tinkerbell na parang musika sa hangin. Dumaan sila sa ibabaw ng mga ulap, sa tuktok ng mga bundok, sa mga bahagharing naglalaro sa langit. Hanggang sa unti-unti, nakita nila ang London, ang mga bubong, ang mga ilaw, at ang mga tahanang tila nagyayakap sa gabi. Paglapag nila sa kanilang bintana, tahimik ang silid.
Ang kanilang kama ay parang naghihintay. Niyakap sila ni Wendy ang kanyang mga kapatid. Bago siya muling lumingon, si Peter ay nakatayo sa labas ng bintana. Ngumingiti, kahit may bahagyang lungkot sa mata. "Paalam, Peter Pan," mahina niyang sabi. "Hanggang sa susunod na paglipad," sagot ni Peter. At sa isang iglap, siya ay umangat. Sabay kislap ng alikabok ni Tinkerbell. Sa langit, naglaho si Peter. Kasabay ng mga bituin na kumikislap ng mas maliwanag kaysa dati. Muling tumahimik ang gabi. Ngunit sa puso ni Wendy, naroon pa rin ang musika ng Neverland. Ang mga tawa, ang hangin ng kalayaan, at ang batang hindi kailanman tumanda. At bago siya pumikit, pabulong niyang sinabi, "Salamat, Peter Pan," sa paalala na kahit gaano katanda ang puso, may batang patuloy na nangangarap sa loob nito. Sa labas, tila may aninong dumaan sa langit, isang aninong may dalang magic, patuloy na nagbabantay. At sa katahimikan ng gabi, parang narinig ni Wendy ang pamilyar na tinig na bulong ng hangin. Isipin mo lang, at lilipad ka muli. At sa sandaling iyon, tuluyan siyang nakatulog, mahimbing, payapa, at puno ng panaginip na lumilipad. Tahimik ang gabi sa London, ang buwan ay nakasilip sa bintana. Banayad ang liwanag nitong bumabalot kay Wendy na mahimbing na natutulog. Sa kanyang panaginip, naroon siya muli sa Neverland. Sa mga ulap siya lumilipad. Naririnig niya ang halakhak ni Peter. At ang munting kislap ni Tinkerbell ay kumikislap sa dilim. Ngunit habang tumatagal, napansin niyang unti-unting nagiging malinaw ang paligid. Ang mga ulap ay nagiging mga kurtina. Ang mga tawa ay nagiging tunog ng hangin sa labas ng bintana. At si Peter, unti-unti siyang nagiging anino. "Peter," mahina niyang tawag. "Totoo ka ba?" Ngumiti si Peter. At sa malambing na tinig ay bumulong. "Totoo ang lahat ng pinaniniwalaan mo, Wendy. Hanggat naniniwala ka, ako'y totoo." Lumapit si Peter at hinawakan ang kanyang kamay. Mainit. Totoo. Ngunit sa isang kisap mata, naglaho siya kasabay ng liwanag ng buwan. Naramdaman ni Wendy ang isang malamig na simoy ng hangin. At sa loob ng kanyang puso, tila may umid na tinig na nagsasabing, hindi lahat ng mahika ay kailangang makita. Minsan, sapat ng maramdaman. Nagising si Wendy. Ang silid ay payapa at ang mga kapatid niya ay natutulog pa rin. Ngunit sa kanyang palad, may naiwan. Isang munting alikabok na kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ngumiti siya at pumikit muli. Alam niyang kahit bumalik siya sa tunay na mundo, dadalhin niya ang Neverland sa kanyang puso. Ang saya ng paglipad, ang halakhak ni Peter, at ang paalala na kahit sa gitna ng katotohanan, pwedeng managinip. Sa labas, marahang umihip ang hangin, at sa pagitan ng mga ulap, tila may aninong dumaan. Isang batang lalaki na may hawak na espada, lumilipad ng malaya. Tahimik ang lahat. Ngunit sa kalangitan, may bahagyang tawa na narinig. Mahina, ngunit puno ng buhay. At sa sandaling iyon, napangiti si Wendy kahit nakapikit. Dahil alam niyang hindi iyon basta panaginip. Ang Neverland ay totoo. Sa puso ng mga batang marunong maniwala. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong gabi sa isang munting paglalakbay patungo sa mahiwagang mundo ni Peter Pan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huminga ka muna ng malalim at hayaan mong magpahinga ang iyong isipan. Dahil tulad ni Wendy, tayo rin ay may Neverland sa ating mga puso.
Isang lugar kung saan buhay ang ating mga pangarap at kung saan kahit sandali ay pwedeng tumigil ang oras. Kaya bago mo ipikit ang iyong mga mata, pakinggan mo ang iyong paghinga, ang banayad na tibok ng iyong puso at ang tahimik na bulong ng gabi. Ito ang sandali ng kapayapaan. Walang kailangang habulin. Walang kailangang patunayan. Ang kailangan mo lang ay magpahinga. Magandang gabi sa iyo, kaibigan. Naway maging payapa ang iyong pagtulog at sana sa iyong panaginip, makita mong muli si Peter Pan, lumilipad sa ibabaw ng mga ulap, kasama sina Wendy, John, at Michael. Malaya, masaya, at walang hanggan ang kanilang magic. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, mag-subscribe para sa iba pang mga kwentong pampatulog na magdadala sa iyo sa mundo ng mga panaginip. Hanggang sa muli nating pagkikita dito sa ating munting tahanan ng mga kwento, kung saan ang bawat gabi ay may bagong simula at bawat panaginip ay may aral na iniwan. Matulog ka na ng mahimbing at hayaang ang magic ng iyong imahinasyon ang maging gabay mo sa gabi. Magandang gabi.